pumirma sa contract. Ilang beses ko siyang tinanong, are you sure? Gram to this maximum, not a 45 or 44 Magnum, and it ain't even a 357. No 12 gauge for the mouth, so listen, Andy. Okay, for those who don't know, Michelle, sino ba siya? She's a makeup artist and she was like famous. Like sobrang famous na po before. Aha. And so, ginagaya ko po siya palagi. Yung makeup yes, niya. Yun po. So, ano to? Pinopost mo publicly para makita ng mga tao? No po, it was kept. Actually, sa YouTube, meron pong isa na na-post. Pero everything, yung mga videos ko po was kept. Hindi ko po siya pinost. So, ibig sabihin, bata ka pa lang, meron ka na talagang parang makings of, wanting to become a celebrity one day. Yes. Mga ilang taon ka nung una mong naramdaman yan? When I was 5, 6 years Mga gano'n. old. Nag-ano ka na? Nag-acting ka rin ba sa bahay? Gano'n? Yes po, actually, ang dami ko pong dub smash. Ayan. So, doon po talaga nagsimula and I also idolize Ate Ming po. Kasi po, lagi po siya nagda-dub smash, napapanood ko po siya. Siya talaga ang kinokopya mo. Yes po. Yun nga, nakikita ko sa kanya, lagi ko kinakusap ang anak ko. Hindi mo siya kailangan pilitin lumalabas na talent ng ganyan. Gusto niya yung ginagawa niya. Kaya bago kami pumirma sa contract, ilang beses ko siyang tinanong, are you sure? Kasi anak, pag lumabas ka, hindi may iwasan na masdahan tayo ng tao. Dapat ready ka emotionally at dapat maging strong ka, anak. Huwag ka magpapa-apekto katulad ngayon sa nangyayari. Pero tinanong ko siya the other day, are you okay? Kasi may mga nababasa nga siya. Sabi niya, I'm okay, mami. Alam ko naman yung story niya Kailan siya manifest ng talent niya sa pagkanta, pag-perform? Bata. Mga ilang taon? Like 3 years old pa lang, 4. Nagvo-vlog, nag-aano na siya ang uso kasi ng mga time na yun, yung makeup tutorial. And fan siya ni Michelle Fan. Ginagaya niya ngayon. Kunyari, nag-makeup tutorial siya, siya sa camera. Noon pa po, at saka yung mga dub smash noon. Yan. Yung May Mendoza, yung ginagawa nila. Marami yun. Talagang ang galing niya. Nakita ko na agad. Medyo alam mo na nasa dugo. Opo. Yung pagra-rap, kailan? Siguro, siya. Nasa Japan kami nun. Kasi mami ko nasa Japan. So, pag nag-vacation kami, syempre, maraming time na nasa bahay kami. Puro gadget siya. Nakita ko na lang, may sinusundan siyang rap, hindi ko lang talaga maalala. Gusto ko nga ipakita yun kasi ang cute-cute niya doon. Ang galing niya. Yun yung first time na nakita ko siya. Na yung bibig niya, ang bilis talaga. Mga ganyan siya. So, natuwa naman ako. Tapos, Hindi niya pinapanood yung mga MTV ng daddy niya? minsan, nakikita ko. Ginagaya niya? Opo. Tapos, nagulat ako kasi may mga pictures kami doon. Nagulat na lang ako. Mayroon siya isang box. Nandun lahat. Pati yung mga dedications, lahat. Yung mga galing sa flowers, sa kanila. Pero nagra-rap ka rin daw. Yes. Kailan ka nag-start mag-rap? Nito lang po. Lately lang. Sino mga una mong inspiration when it comes to rapping? Sino mga kinokopya mo? Si Papa po. Papa mo. It ain't Uzi or Ingram, to this maximum, not a 45 or 44 Magnum, and it ain't even a 357. No 12 gauge for the mouth, so listen, nandito na si Kiko, kasi naman si Tots Glock 9. It's time to rock rhyme. Di ko mapigil lumabas ng mga seta sa kabibig, dito pa dadaig ang bunganga, halto mo nga, lahat ang papahanga sa talento, okay nakakaleto, madamadaloy na ngayon nakatira sa Antipolo, sumasaklolos, mga hip-hop, pwede ka ririno, pwede rin trip lang. Sigla kasama ang parokya, para bulaga na kailangan di mabokya, di mo na kailangan maalaman kung bakit pa, ni lahat ay nagsama-sama. Mic check, eto na nag-step na pwersa, France magala naglaknay ka parokya, 1, 2, 3, 4, let's roll in. Woo! Paklan talaga. Wala ka nagsimula. Way before po. Nung bata pa lang. Bata ka pa. Kinikwento po sa akin ng mga lola ko, tita ko.
kung sino si Papa kasi syempre po hindi ko po siya masyadong namit. So, they tell a lot of stories about him. Like what? What stories do they tell you about Daddy Kiko? Marami po siya. Pero I can't say. Okay. So ano na lang yung parang pinaka, I wouldn't call it memory because you don't have no memory dahil baby ka pa. Reference na tinitingnan mo lagi to remind you of him. Ano yun? Kasi po before, din po sa room kung saan kami kapag-picture. Every time na nandun po ako sa room na yun, I always remember him. Do you talk to him sometimes? Yes po. How do you talk to your dad? I pray to talk to him. And do you feel his presence sometimes? I do. Talaga? How? I just, when I pray and talk to him, yung puso ko parang hindi ko po ma-explain. Parang magbe-burst. What do you usually tell him? Kinikwentuhan ko po siya. Sometimes,